Idol Roy V, na before tayo mag-start, tanong mo na kita, ito ba yung kauna-unahan mo na rigid MTB? Ito ulit, pambansang brand, Mountain Peak. Ang model naman ito ay Monster. Ito yung ano no, medyo sinaunang model no, parang 2021. Yes. Yan, XC Hartel mountain bike frame. So nakikita ninyo no, 27.5 yung frame. Tapos yung gulong 29er. Gano'n nga ulit kataba yung gulong mo? 1.95 po. Yan, 1.95. So tignan natin mamaya yung clearance no. Ito yung Moso M6 na poging-poging MTB rigid fork. Aluminum 7005. Ilalagay ko, ano pala to? Universal size or one size fits all. Ito pang road bike clipless pedal to eh. Ngayon lang ako nakapag-bike check na speed play. Yan, di ba speed play to? Opo. Ito yung bilog eh. Pag alam ko ito yung isa sa mga pinakamagana pedals kasi less material eh no? Yeah, po. Ito yung kanyang gulong no. Ito yung Kenda di ba? Yes, sir. Kenda small block 8 na 29 by 1 point, yan, 29 by 1.95. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I want. Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, babay-check naman natin itong rigid MTB ni Idol Roy Vin Daroy. Yan, so check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Roy Vin, na before tayo mag-start, tanong mo na kita, ito ba yung kauna-unahan mo na rigid MTB? Yes po, yes. So next question naman Idol, sa mo regular na ginagamit mo itong rigid MTB mo? Mostly sir, pang bike to work po. At taga saan ka ba? Dasmariñas. Tapos saan ka nagtatrabaho? Saan lugar? Paranaque po. Laki din pala no? Ano yun? Ano yun? 6 times, may isang day off no? Opo, 6 times a day. Parang ano yun parang araw-araw ensayo na no? Bukod sa bike to work, sa mga ginagamit mo? Pang long ride din po, tapos mga XP lang din po sa Crit. opo, sa Pag sa Crit, saka sumasali? Saan lugar? C5 po, tapos minsan Daang Reyna po. Sa Daang Reyna. Pag long ride naman, saka nag-long ride? Laguna Loop po. Kapag day off to? Yan, ito nga yung general background sa kanyang rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hartel mountain bike frame. Ito ulit, pambansang brand, Mountain Peak. Ang model naman ito ay Monster. Ito yung ano no, medyo sinaunang model no, Opo, parang 2021. Yes. Yan, XC Hartel mountain bike frame, aluminum 6061. So nakikita ninyo no, 27.5 yung frame. Tapos yung gulong 29er. Gano'n nga ulit kataba yung gulong mo? 1.95 po. Yan, 1.95. So tignan natin mamaya yung clearance no. Next na balik tayo dito sa frame. Yung head tube nito pang straight or non-tapered. Then yung size pala nito size medium no. Size medium or size 16. Then yung cable routing. Ito kasi na-check ko na to dati na ganito yung frame. Parang pwede to fully internal. Pwede rin ito na pwedeng outer no, yung sa sa labas. Pero ito inopted mo sa fully internal no. Yun yan no. Then pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6 mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Ito naman kanyang MTB rigid fork. Ito yung Moso M6 na poging-poging MTB rigid fork. Aluminum 7005. Ilalagay ko, ano pala to? Universal size or one size fits all. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito. Yung steerer tube nito of course is straight or non-tapered. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. Next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang handlebar na carbon fiber. FSA to no? 4 speed ahead. Ito dati tong 740, tapos pinakipot niya nasa na lang to 540 mm. Mas makipot ko kasi doon sa tactical ko kasi yung sa akin 580 no. Yung diameter nga nito is 31.8 mm. Yan, straight na may konting back sweep. Ito kanyang grips. Ito yung kababaychi ko lang kanina Rock Bros, parehas na parehas. Pinagkaiba lang ito kasi may parang rainbow color Yan. Next naman ito kanyang stem. Ito yung coil na aluminum.
Yan, may nakalagay dito. Ang nakalagay dito yung angle, negative 25. Yung haba nito, parang ano lang yata to, 60, 70 ba? Parang 60 lang sir. Parang 60 mm lang eh, no? Yan, next naman itong kanyang tapered, ano pala, integrated headset. Ito yung Ragusa na seal bearings. Next naman ito kanyang seat clamp. Ito yung coil na aluminum, Allen type, 34.9 mm ang diameter. Yung seat post naman niya, Truvative na aluminum, 31.6 mm ang taba. Ito 400 to, no? Yung haba na set pack na may single bolt clamping system. Next naman ito kanyang saddle. Ito yung Shell Italia, no? Ito nagkaganito kasi kagagamit araw-araw kasi bike to work eh, no? May butas sa gitna, malambot and flexible, talaga flexible. Steel railings. So idol, ano yung feedback mo dito sa saddle na to? Matagal na sir. Matagal nang ginagamit yan. Pero hindi ano, no, yung iba kasi pag dati nagbabike to work ako noon. Ito kasi yung mga saddle ko dati lumulutong, nagka-crack. Ito hindi nagka-crack eh, no? Nagkakaroon lang ng discoloration eh, no? Ibig sabihin maganda rin ano kahit papaano, maganda pa rin yung quality Sulit na, ng sir. sulit na sulit yung ano, yung upholster, no. Ito lang nga lang yung nagkakaroon ng itim-itim sa paggamit na matagal eh, no? Pero yung comfort wise okay naman. Okay naman sir. Yan. Next naman sa kanyang drivetrain. Yun nga, nakapambansang drivetrain setup to 1x, so wala kayong makikita na front shifter, front derailleur at saka extra chainrings. Yung shifter niya, ito yung Shimano Alivio na M3100 ba? Na 9 speed, no? Next naman ito kanyang MTB crank. Ito yung Shimano Diore. Tignan natin yung likod, no? Ito kasi pwedeng nakalagay dito FC M5100, pero pwede rin tawagin na M4100, no? Na Halotech Slash. may slash eh, no? Then yung crank arm daw nito is 170 mm. Ito yung ano, 'di ba? Yung pang 2x, purpose built na pang 2x. Ito yung 64 BCD sa sa isang chainring, then ano pala? 96 pala. 'Yon, 96 BCD para sa dito sa chainring na to na malaki, then 64 BCD para sa granny ring na yan nakita natin na asymmetrical. Yan, yung bottom bracket ito unbranded, no? Kasi kanina hindi ko makita yung brand eh. Yan, next naman ito kanyang chainring na 1x narrow wide na rounded. Ito yung Decast na 4040 na 96 BCD na asymmetrical din. 1x narrow wide na rounded. Tingnan ko nga yung clearance nito. Parang maliit eh, no? Sa 4040 Maliit na sir. parang mahigit 1 mm lang, no? Di ka pa nagkakaroon ng problema dun? Hindi naman sir. Hindi naman, Hindi naman sinasabi. So, kaya pala malapit kasi wala ka spacer, no? Yes sir. Both drive and non-drive walang spacer. Direkta mo lang talaga, no? Yan. Next naman ito kanyang pedals. Ito pang road bike clipless pedal to eh. Ngayon lang ako nakapag-bike check na speed play. Yan, di ba speed play to? Apo. Ito yung bilog eh. Pag alam ko ito yung isa sa mga pinakamagana pedals kasi less material eh, no? Yeah, po. Pati yung clits mo sa ilalim. Yung sa yan yung yan yung parang clits yan eh, no? Bilog. Nakagamit ka na ba ng yung before nito, nakagamit ka na ba ng mga yung the usual na RB clipless pedals? Sa mga nagamit mo, ano yung pinakamaganda para sa'yo? Para sa akin sir, pang siguro yung flat pedal sir na pang racer. Yung katulad ng mga yung the usual na pang RB clipless, no? Ano ba yung mo dito, nag-review mo dito? Curious na kasi ako eh. Ano yung naging experience mo dito sa ganitong klaseng pedals? Bali sir, siya, talagang pag lock talaga, tapos okay, mas maganda kung okay naman din sir. Okay din naman, pero mas preferred mo yung mga katulad ng katulad ganyan, yung mga RS500, yes, no? opo. Yan, ito nga yung kanyang pedals, no? Speed play. Next naman ito kanyang chain, Shimano HG73, no? Pagkabasa ko, Shimano HG73 na 9 speed. Ito kanyang MTB cassette sprocket. Yan, tignan ko nga yan, Ragusa XM9 na 9 speed, no? 1132 na cagset, no? Ito kanyang MTB rear derailleur. Ito yung Shimano Alivio M3100 na 9 speed. So nagpalit ka pala ng ng pulley. Nagpalit ka kasi worn out na yung luma. Opo, worn out. Pero sa experience mo, ano yung masiyang sa'yo sa paggamit? Ito bang, kasi ito aluminum to, di ba? Opo. Yung pa rin po, yung yung Shimano pa rin po. Original, no? Opo. Pero magkano kaya ngayon yung ganun? Medyo mahal siguro yun eh. Mga naglalaro po sa mga 300. Yung mga pulley nun eh, no?
Yun, so ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheelset, so ito yung kanyang gulong, no? Ito yung Kenda, di ba? Yes sir. Kenda small block 8 na 29 by 1 point, yan, 29 by 1.95. So ito na. Clearance check between dito sa 27.5 na Mountain Peak Monster at na ano to 2021 model, at saka dito sa Kenda small block 8 na 29 by 1.95. Ayan, parang ano lang yata to, under 2 mm or lagpas ng 1 mm, no? Kasi sa akin ang pinaka minimum is 4 to 5 mm. Kasi parang ganito rin yung clearance dun sa ano sa 2022 na Mountain Peak Monster na taga BK Corsa, parehas lang pala no. Sa ganito clearance hindi ka naman nagkakaroon ng problema, no. Hindi naman sir. Basta alaga lang sa alignment. Kasi pag medyo na 8 sasayad yan, sasayad yan eh. Yan, ito nga, ito yan yung clearance niyan. Then next naman ito kanyang MTB rims. Ito yung Sagbit Evo 3, di ba? Yes sir. Na tinanggal lang yung decals. Aluminum aluminum double wall 32 holes. Yung spokes and nipples mo, idol. Aluminum din po. Stainless po. Stainless na ano yung brand? Ragusa. Ragusa. Yan. So next naman ito kanyang hubs. Ito yung Speed 1 Soldier na 6 poles kasi type of rehab body, seal bearings. I-check natin yung tunog nito, idol, kapag naka free wheel. Paikutin natin. Okay, sige. Yan. Yan guys, so ganyan tunog ng Speed 1 Soldier MTB hubs kapag naka free wheel. Yan, okay na, idol. Last na lang sa kanyang brake set. Ano to? MT200 Shimano, no? Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. So last na lang sa kanyang rotors. Anong brand ito, idol? Unbranded? SRAM po. SRAM din to. SRAM. Magkaiba to sa SRAM Centerline na dati kong binabudget, no? Pero SRAM na ano doon nagalagay? Hindi ko naman Wala. pero SRAM. SRAM no? SRAM. SRAM daw ito na, ito 180 to, no? 180 po. Hindi. Parang 180 malaki. 180 nga yata sir. Yes sir. Yan yung sa likod 160. 180 sir, 180 rin. Pares na 180. Ito 180, no? Na diameter harap at saka likuran, pares na fixed type and bolt type disc brake rotors. So idol, magkano yung total cost nitong rigid MTB mo? Siguro sir, mga nasa 15,000, no? Yan guys, ito nga yung Mountain Peak Monster rigid MTB ni Idol Roy Vin Daroy. Yan guys, no, na-budget na natin tong Mountain Peak Monster 2021 rigid MTB ni Idol Roy Vin Daroy. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Shoutout nga pala sa kay Sir Maverick na nag-bike check sa bike ko, and thank you, salamat. Shoutout sa Unified Flyers Philippines, Das Marinas, Team Daspa. Yun lang, thank you. Ayun. Kasi ang story niyan, kaya siya na-budget ko. Akala ko ikaw yung nagpapaschedule sa akin. Tapos nung nakita kita, kasi nag-budget ko kukunin na may mas nauna eh. Tapos nakita ko siya, akala ko, di ba, akala ko ikaw yung kausap ko, iba pala. Eh nakita ko naman kasi naka-rigid MTB siya. Tapos, yun nga, magkaiba yung size ng ano eh, yung sa frame at saka wheelset. Kaya, yan, binaycheck ko na rin. Parang ambush bike check na lang eh, no? Bigla ang bike check. Salamat pala kayo doon. Salamat tayo sa pag-bike check. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood. And don't forget na subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo. And ride safe po sa inyo.